na isabatas na ang Republic Act 11765 o ang Financial Products and Services Consumer Protection Act noong May 6, 2022. Ano nga bang layunin ng batas na ito? Ito ay may layuning pangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga consumer ng lahat ng uri ng financial products and services na inaalok na iba't ibang financial service providers. Sa ilalim ng pangangasiwa ng mga financial regulators, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Cooperative Development Authority, Insurance Commission at Securities and Exchange Commission. Ang CDA ay naatasang siguruhin na ang mga kooperatiba na nagbibigay ng mga financial services ay sumusunod sa mga probisyon ng batas. Ang Board of Directors at ang Senior Management ng kooperatiba ang pangunahing responsable sa pagsisiguro ng pagtupad sa mga probisyon ng batas. Ano nga ba ang obligasyon ng kooperatiba sa ilalim ng batas? Una, ay ang pagsisiguro na ang mga produkto o serbisyo nito ay naaangkop sa pangangailangan at kakayahan ng mga kasapi na malinaw na nakasaad sa kanilang mga pulisiya. Kabilang sa tungkulin ito, ang pagbibigay ng sapat na panahon sa kliyente upang magdesisyon kung tatanggapin niya o hindi ang financial product. Pinapayagan din dapat ang maagang pagbabayad ng isang kliyente sa kanyang loan. Pangalawa, malinaw na pagpapaliwanag ng detalye ng financial products and services sa mga kasapi. Pangatlo, patas at maayos na pagtrato sa mga kasapi. Pang-apat, pagsisiguro sa proteksyon ng pribadong impormasyon ng mga kasapi at lahat ng impormasyon patungkol sa kanilang mga transaksyon sa kooperatiba. At ang panglima, pagbibigay ng mabilis at nararapat na aksyon sa hinaing at reklamo ng mga kasapi. Mga kooperatiba ay kailangan magpatupad ng mga kaukulang pagsasanay para sa mga empleyadong direktang humaharap sa mga kasapi sa kanilang mga transaksyon, reklamo o paghingi ng tulong at lahat ng mga empleyado na nakatalaga sa Consumer Protection Assistance Mechanism. May pananagutan ang kooperatiba sa mga pagpapabaya, pagkukulang, pagkakamali o paglabag sa batas ng mga empleyado at opisyal o iba pang mga kinatawan o ahente nito. Upang maipatupad ang batas, ang mga financial regulators na kinabibilangan ng CDA ay binigyan ng kapangyarihan na gumawa at magpatupad ng mga regulasyon upang tiyaking maayos ang pakikitungo ng mga kooperatiba sa mga kasaping nag-a-avail ng kanilang financial services. Ikalawa, kung kinakailangan, maaaring magsagawa ng on-site o off-site examination o surveillance ng CDA sa mga kooperatiba upang malaman kung sumusunod sila sa batas. Ikatlo, ang CDA ay may kapangyarihan din na humingi ng mga reports o iba pang kailangan dokumento mula sa mga kooperatiba o ibang ahensya ng gobyerno. Ikaapat, ang CDA ay may kapangyarihang magpataw ng karampatang sanksyon o parusa sa anumang paglabag sa mga probisyon ng batas. Kalima, ang CDA ay kailangan magtalaga ng Consumer Assistance Mechanism upang matugunan na mabilis at sa akmang paraan ang reklamo ng mga kasapi at kung hindi magkakaroon ng amicable settlement sa pagitan ng kasapi at kooperatiba, ang kasapi ay pwedeng maghain ng reklamo sa CDA para sa adjudication upang magkaroon ng resolusyon ang reklamo. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa opisyal na website ng Cooperative Development Authority